Language, Grade 1, Quarter 3, Week 7. Let's learn about describing main characters and key events and sequencing events. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about describing main characters and key events and sequencing events. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Describe the characters in the story. B. Describe key events in the story. C. Express interest and enjoyment by sharing thoughts and/or feelings about the text learners engage with. D. Use words in learners' own sentences to express ideas about keeping the surroundings clean. Let's start our lesson. Ano ang inyong napapansin sa ating mesa o silid-aralan? Ano ang pipiliin ninyo? Silid-aralan na maraming basura o silid-aralan na malinis? Bakit? Mahalaga ang pagpapanatiling malinis ng ating silid-aralan dahil nakatutulong ito sa kalusugan, nakaiiwas sa sakit at disgrasya, at nagbibigay ng maayos at kaaya-ayang pag-aaral sa silid-aralan. Kapag may kalat at basura, ano sa inyong palagay ang nararapat nating gawin? Bakit? Tama! Kapag may kalat at basura, nararapat nating pulutin at itapon ito sa tamang basurahan. Ano kaya ang mangyayari sa atin kung ang ating kapaligiran ay puno ng basura? Tama! Kung ang ating kapaligiran ay puno ng basura, magiging marumi at mabaho ang paligid, dadami ang magkakasakit, at maaaring magdulot ng pagbaha at polusyon. Upang maiwasan ito, ano ang nararapat nating gawin? Tama! Upang maiwasan ito, nararapat nating panatilihing malinis ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura, paglilinis ng paligid at pakikiisa sa mga gawaing pangkalinisan. Sa inyong tahanan, paano ninyo napapanatiling malinis ang inyong paligid? Paano naman dito sa paaralan? Ngayong araw, tatalakayin natin ang kahalagahan ng kalinisan sa ating kapaligiran. Makikinig kayo sa isang kwento at tutukuyin ninyo ang mga tauhan. Makinig kayo ng maigi upang mailarawan ninyo ang mga pangyayari sa kwento. May mga salita rin kayong matututunan mula sa kwento at gagamitin ninyo ito sa inyong mga pangungusap. Bigkasin ang mga sumusunod na salita ng 3 beses. Kadiri. Pataba ng lupa o fertilizer. Compost. Polusyon. Likas na produkto o natural products. Hardin. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Kadiri ang tambak na basura. Hinalo ang compost para gawing pataba ng lupa. May compost si Lolo sa likod ng bahay. Dumadagdag sa polusyon ang mga plastic bag. Maraming mga likas na produkto sa hardin. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang kadiri?
Ang kadiri ay isang bagay o lugar na nakasusuklam o ayaw tingnan dahil marumi o mabaho. Halimbawa, kadiri ang ilog dahil puno ito ng basura. Ano naman ang kahulugan ng salitang compost? Ang compost ay nabubulok ng mga tirang pagkain at halaman na ginagawang pataba ng lupa. Halimbawa, ginamit ni tatay ang compost upang mapalusog ang lupa sa hardin. Ano naman ang kahulugan ng pataba ng lupa o fertilizer? Ang pataba ng lupa o fertilizer ay anumang sangkap na inilalagay sa lupa upang tumaba at maging masustansya ito para sa mga halaman. Halimbawa, nilagyan ni nanay ng pataba ng lupa ang taniman ng gulay. Ano naman ang kahulugan ng polusyon? Ang polusyon ay pagdumi o pagkasira ng hangin, tubig o lupa dahil sa basura at usok. Halimbawa, nagdudulot ng polusyon ang pagtatapon ng basura sa ilog. Ano naman ang kahulugan ng salitang likas na produkto o natural products? Ang likas na produkto o natural products ay mga produktong galing sa kalikasan at hindi gawa sa kemikal. Halimbawa, ang prutas at gulay ay mga likas na produkto. Ano naman ang hardin? Ang hardin ay isang lugar kung saan nagtatanim ng mga halaman, bulaklak o gulay. Halimbawa, masisigla ang mga halaman sa hardin. Sino sa inyo ang bumibisita sa inyong lolo at lola? Ano ang ginagawa ninyo kapag bumibisita kayo roon? Tayo ay magbabasa ng isang kwento na may pamagat ng Trash Garden o Hardin ng Basura. Isinulat ni Jan Sraylin at iginuhit ni Chan Pori. Sa kwentong ito, alamin natin kung saan bibisita si Rina. Ano kaya ang natutunan niya roon? Story text, written by Jan Sraylin and illustrated by Chan Pori. Paalala, ang nasa ibaba ay pansamantalang salin ng kwento sa Filipino. Sa pagsasalin ng kwento sa wika ng mga mag-aaral, isaalang-alang ang orihinal na teksto sa Ingles. Hardin ng basura. Isang araw, tinanong ni Rina ang kanyang ina, "Nanay, maaari po ba akong bumisita kay Lolo?" Nakatira siya sa pinakamalayong bahagi ng nayon. "Sige," sabi ng kanyang ina. "Huwag mong kalimutang dalhan siya ng saging." Ano kaya ang gagawin ni Rina? Ano kaya ang makikita niya sa pagpunta kay Lolo? Masayang naglakad si Rina papunta sa bahay ng kanyang lolo. May dalang bungkos ng saging. Biglang, tud! Aray! Ano kaya ang nangyari kay Rina? Bumangon si Rina at tumingin sa paligid. May tambak ng basura sa magkabilang gilid ng daan. "Kaya pala ako nadulas dahil sa mga basurang ito," sabi ni Rina. May nakita siyang aso na naghahalungkat sa basura at kumakain dito. Nakakadiri! Sa inyong palagay, ano pa kaya ang makikita ni Rina? May isa namang manok na pilit na tinatanggal ang plastik na nakasabit sa kanyang paa. Nakakalungkot tingnan. Naririnig ni Rina ang tunog ng tubig habang tinatahak ng mga taga-nayon ang basurang tumambak sa sapa. Sa wakas, nakarating si Rina sa bahay ni Lolo. Abala si Lolo sa paggawa ng pataba ng lupa mula sa compost. "Rina, anong nangyari sa'yo?" Gulat na patanong ni Lolo. Bakit nagulat si Lolo? "Nadulas po ako sa plastik at natapon ng mga saging," paliwanag ni Rina. "Okay lang yan," sabi ni Lolo. "Magagamit ko ang mga saging para sa compost."
Bakit po ang daming basura sa daan? Tanong ni Rina. Sa inyong palagay, bakit nga ba maraming basura sa daan? Hindi kasi alam ng tao ang epekto ng basura. Paliwanag ni Lolo. Ang plastic ay nagdudulot ng polusyon na nakapipinsala sa tubig, lupa at hangin. Daang taon ang kailangan bago ito tuluyang mabulok. Kahit pa mabulok ito, may maliliit pa ring piraso ng plastic na nananatili sa lupa at tubig. Noong wala pang plastic, gumagamit ang mga tao ng likas na produkto. Ang mga basket ay yari sa dahon ng niyog at ang pagkain ay binabalot sa dahon ng saging. Umiinom tayo mula sa tasa na gawa sa kawayan o bao ng niyog. Ang ganda naman po noon. Mas maganda kaysa plastic, sabi ni Rina. Kailangan ko pong gumawa ng paraan laban sa basurang ito. Ano kayang gagawin ni Rina? Pag-uwi ni Rina, humingi siya ng bag kay Lolo. Sa daan, pinulot niya ang mga straw, plastic at bote mula sa tambak ng basura at inilagay ang mga ito sa bag. Ano kayang gagawin ni Rina sa mga straw, plastic at bote? Pagdating sa bahay, nagtanong ang kanyang ina. Ano ang gagawin mo sa maduming basurang yan? Gagawa po ako ng hardin, sagot ni Rina. Maingat niyang hinugasan at pinatuyo ang lahat ng kanyang napulot. Araw-araw, ginupit niya ang plastic at bote para gawing bulaklak na may iba't ibang hugis at kulay. Unti-unti, nabuo niya ang mga bulaklak mula sa basura. Sinabi ni Rina sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan ang tungkol sa hardin na ginagawa niya. Nangongolekta siya ng basura mula sa kanila upang palawakin pa ang kanyang hardin. Sa inyong palagay, nagtagumpay kaya si Rina na palawakin ang kanyang hardin? Hindi nagtagal, napuno ang hardin ni Rina ng magagandang bulaklak. Ang bawat isa ay gawa sa basurang kanyang nahanap. Tuwing may dumadalaw, sinasabi nila kung gaano kaganda ang hardin ni Rina. Ngayon ay pag-usapan natin ang ating binasang kwento. Sino ang mga tauhan sa kwento? Ilarawan ng mga tauhan. Magaling! Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay si Rina, si Nanay at si Lolo. Pangalawang tanong, saan pumunta si Rina? Tama! Pumunta si Rina sa bahay ng kanyang lolo sa pinakamalayong bahagi ng nayon. Pangatlong tanong, ano ang ginawa niya roon sa bahay ng kanyang lolo? Tama! Binisita niya ang kanyang lolo at nakinig sa itinuro ng kanyang lolo tungkol sa hindi magandang dulot ng mga plastik na itinatapon kung saan-saan na nagdudulot ng polusyon sa tubig, lupa at hangin. Pang-apat na tanong, ano ang natutuhan niya? Tama! Natutuhan niya ang kahalagahan ng tamang pagtatapon ng basura. Panglimang tanong, ano ang ginawa ni Rina sa mga basura? Bakit niya ito ginawa? Tama! Pinulot ni Rina ang mga plastik, bote at straw upang gawing bulaklak na plastik bilang palamuti sa hardin. Pang-anim na tanong, sa inyong palagay, anong mga katangian ang ipinakita ni Rina? Bakit ninyo ito nasabi? Sa aking palagay, ipinakita ni Rina ang pagiging malikhain at pagmamahal para sa kalikasan dahil pinulot niya ang mga basura sa daan kung saan siya nadulas at naisipan niyang i-recycle ang mga plastik na kanyang napulot. Pang-pitong tanong, alin sa mga ginawa ni Rina ang maaari nating gayahin at bakit?
Maaari nating gayahin ang pagre-recycle ni Rina ng mga plastic na bote at gawing bulaklak bilang palamuti sa hardin. Pangwalong tanong, ano ang kahalagahan ng paglilinis ng ating kapaligiran? Tama, mahalaga ang paglilinis ng ating kapaligiran upang mapanatili ang kalusugan, maiwasan ang sakit at maging maayos at kaaya-ayang tirahan ang ating komunidad. Pangsyam na tanong, bakit hindi magandang matambak ang mga basura? Tama! Hindi magandang matambak ang mga basura dahil nagdudulot ito ng polusyon, masamang amoy, pagbaha at pagkalat ng mga sakit. At para naman sa panghuling tanong, kung maraming basurang nakakalat sa ating komunidad, ano ang mga maaari nating gawin upang makatulong sa paglilinis nito? Tama! Maaari tayong magtapon ng basura sa tamang lagayan, mag-segregate ng basura, makilahok sa cleanup drive, at hikayatin ng iba na panatilihing malinis ang kapaligiran. Ngayon para sa pangkatang gawaing ito, bumuo ng pangkat na may tig-3 kasapi. Tukuyin ninyo ang mahalagang ideya sa mga sitwasyon sa pamamagitan ng pagtukoy at paglalarawan sa mga tauhan at paglalarawan sa pangyayari. Kapag nakikinig o nagbabasa ng isang kwento, mahalagang matukoy at matandaan ang mahalagang ideya tungkol sa mga tauhan at mga pangyayari sa kwento upang mas maunawaan ito. Basahin ninyo ang mga sitwasyon ng 2 beses. Pagkatapos, sa bawat sitwasyong binasa, tukuyin at ilarawan ang mga tauhan at ang pangyayari sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na nakalista sa ibaba. Magbigay ng mga sagot sa buong pangungusap at gamitin ang mga bagong salitang tinalakay kanina. Narito ang mga sasaguting tanong. Sino o sino-sino ang mga tauhan? Ilarawan ang tauhan. Ano ang nangyari? Kung ikaw ang tauhan, gagawin mo rin ba ito? Bakit o bakit hindi? Ngayon ay basahin natin ang mga sitwasyon. Basahin natin ang unang sitwasyon. Sa plaza, katatapos lang ng art activity ni Jolina at Bona. Maraming mga basurang nakatambak sa sahig. Nagpasya silang iligpit ang mga tambak na basura upang makatulong sa tagalinis. Sino o sino-sino ang mga tauhan? Ilarawan ang tauhan. Tama! Ang mga tauhan ay sina Jolina at Bona. Sila ay masisipag at responsable dahil kusa nilang niligpit ang mga basurang nakatambak sa sahig. Ano ang nangyari? Tama! Matapos ang kanilang art activity sa plaza, napansin ni Jolina at Bona ang maraming basurang nakatambak sa sahig kaya nagpasya silang linisin at iligpit ang mga ito upang makatulong sa tagalinis. Kung ikaw ang tauhan, gagawin mo rin ba ito? Bakit o bakit hindi? Mga bata, kayo na lamang ang makakasagot sa tanong na ito. Para naman sa pangalawang sitwasyon, basahin natin. Maraming plastic bag na nakakalat sa kalsada ni Frida, Kadiri, Ania. Nakababara ang plastic bag ng mga kanal na maaaring magdulot ng baha. Isa ito sa mga bagay na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Hinikayat ni Frida ang kanyang mga kalaro na linisin ang mga plastic bag sa labas. Sino o sino-sino ang mga tauhan? Ilarawan ang tauhan. Tama! Ang tauhan sa kwento ay si Frida at ang kanyang mga kalaro. Si Frida ay may malasakit sa kapaligiran at may kamalayan sa kalinisan. Ano ang nangyari? Tama! Maraming plastic bag ang nakakalat sa kalsada ni Frida na maaaring bumara sa mga kanal at magdulot ng baha at polusyon.
Dahil dito, hinikayat ni Frida ang kanyang mga kalaro na linisin at pulutin ang mga plastic bags sa labas. Kung ikaw ang tauhan, gagawin mo rin ba ito? Bakit o bakit hindi? Mga bata, kayo na lamang ang makakasagot sa tanong na ito. Basahin naman natin ang pangatlong sitwasyon. Gumawa ng compost ang punong barangay o barangay captain at mga residente sa likuran ng tanggapan ng barangay o barangay hall. Dito nila tinatapon ang mga balat ng prutas na kanilang merienda upang maging pataba ng lupa. Nagtutulong-tulong sila upang mabawasan ang basura sa komunidad. Sino o sino-sino ang mga tauhan? Ilarawan ng tauhan. Tama! Ang mga tauhan ay ang punong barangay o barangay captain at ang mga residente ng barangay. Sila ay responsable, nagkakaisa at may malasakit sa kalikasan. Anong nangyari? Tama! Gumawa ng compost ang punong barangay at mga residente sa likuran ng tanggapan ng barangay. Doon nila itinatapon ang mga balat ng prutas mula sa kanilang merienda upang gawing pataba ng lupa. Kung ikaw ang tauhan, gagawin mo rin ba ito? Bakit o bakit hindi? Mga bata, kayo na lamang ang makakasagot sa tanong na ito. Ano ang mas gusto ninyo? Ang malinis na paligid o marumi? Bakit mas mabuti ang pagkakaroon ng malinis na paligid? Bakit mahalagang matukoy ang mga mahalagang detalye sa kwento? Ngayon naman para sa gawaing ito, tukuyin at ilarawan ng mga tauhan at mahalagang pangyayari sa mga sumusunod na sitwasyon. Basahin natin ang unang sitwasyon. Pagkatapos kumain, tinapon ng bata ang balat ng candy sa plaza. Tinawag siya ng nanay niya upang pulutin ito at ilagay sa basurahan upang mapanatiling malinis ang paligid. Sumunod ang bata at humingi ng paumanhin sa kanyang nanay. Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ating binasa? Tama! Ang mga tauhan ay ang bata at ang kanyang nanay. Ano naman ang mahalagang pangyayari sa kwento? Tama! Ang mahalagang pangyayari sa kwento ay, pagkatapos kumain, itinapon ng bata ang balat ng candy sa plaza. Tinawag siya ng kanyang nanay at pinapulot ang basura upang ilagay sa basurahan at mapanatiling malinis ang paligid. Sumunod ang bata at humingi ng paumanhin sa kanyang nanay. Ito ang mahalagang pangyayari sa kwento. Para naman sa pangalawang sitwasyon, nagkalat ang mga papel sa parke. Hindi muna umuwi sina Dandan at Jessa upang iligpit ang mga kalat. Nagpasalamat ang tagalinis sa kanila dahil tumulong silang mapanatiling malinis ang parke. Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ito? Tama! Ang mga tauhan ay sina Dandan, Jessa at ang tagalinis ng parke. Ano naman ang mahalagang pangyayari sa kwentong ito? Tama! Ang mahalagang pangyayari ay nagkalat ang mga papel sa parke. Sa halip na umuwi agad, nagpasya sina Dandan at Jessa na iligpit ang mga kalat. Nagpasalamat ang tagalinis sa kanila dahil sa pagtulong nilang mapanatiling malinis ang parke. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Identify the main characters in a story. Letter B. Describe key events in a given story. Letter C. Sequence 3 events of the story correctly. Letter D. Express interest and enjoyment by sharing thoughts and/or feelings about the text learners engage with. And letter E. Use words that can be used to sequence events in a narration. Ano ang mga natutunan ninyo kahapon sa kwento ni Rina? Ilarawan ninyo nga uli si Rina.
Tama, si Rina ay isang mabuting bata. Isa siyang masunurin at malikhain dahil sa pag-recycle niya ng mga plastik upang gawing bulaklak bilang palamuti sa kanyang hardin. Ngayong araw, magbabalik tanaw tayo sa kwentong napakinggang kahapon. Tutukuyin ninyo ang mga tauhan at ipagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento. May mga salita rin tayong matututunan mula sa kwento at gagamitin niyo ito sa inyong mga pangungusap. Bigkasin ang mga sumusunod na salita ng 3 beses. Una. Pangalawa. Pangatlo. Sa simula. Pagkatapos. Sa huli. Muli ninyong pakinggan kung paano pinanatiling malinis ni Rina ang kanyang kapaligiran sa kwentong Trash Garden. Basahin nating muli ang kwento. Pagkatapos basahin, ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Anong unang nangyari? Tama! Sa simula, humingi ng pahintulot si Rina sa kanyang ina na bumisita kay Lolo at naglakad siya papunta roon na may dalang saging. Sa daan, nadulas siya dahil sa tambak ng basura at nakita niya ang masamang epekto nito sa mga hayop at kapaligiran. Ano ang mga sumunod na nangyari? Pagkatapos, nakarating si Rina sa bahay ni Lolo at ipinaliwanag ni Lolo ang masamang epekto ng plastik at kung paano noon gumagamit ang mga tao ng likas na materyales. Dahil dito, naisip ni Rina na gumawa ng paraan laban sa basura. Pag-uwi niya, namulot siya ng mga plastik, bote at straw at ginawang mga bulaklak mula sa basura. Ano ang huling nangyari? Sa huli, lumaki at napuno ng magagandang bulaklak ang hardin ni Rina na gawa sa basura. Hinangaan ito ng mga tao at naging inspirasyon siya sa iba na tumulong sa paglilinis ng kapaligiran. Sa pag-alala ng mga pangyayari sa kwento, may mga salitang pananda na maaaring gamitin upang malinaw na maipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon, para sa gawaing ito, ilarawan ninyo kung ano ang ginawa ninyo kahapon o mas maaga ngayong araw na nagpapakita kung paano kayo tumulong sa pagpapanatiling malinis ng inyong kapaligiran. Isulat ninyo ang una, pangalawa at pangatlo. Ano ang una ninyong ginawa? Pangalawa ninyong ginawa? At pangatlo ninyong ginawa sa paglilinis ng inyong kapaligiran. Habang isinasalaysay ninyo ang inyong karanasan sa paglilinis ng inyong kapaligiran, isulat naman ang mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod kung kailan ito naganap. Maaari rin kayong gumamit ng mga salitang pananda upang ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, gaya ng una, pangalawa at pangatlo. Ang iba pang salitang ginagamit sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay ang sa simula, pagkatapos at sa huli. Para naman sa inyong pangkatang gawain, bumuo ng pangkat na may tigtatatlong kasapi. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga flashcard na may larawan na kumakatawan sa iba't ibang pangyayari sa kwentong pinakinggan na Trash Garden o Hardin ng Basura. Bawat pangkat ay pagsusunod-sunurin ang mga larawan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ipaliwanag kung sino ang mga tauhan at kung ano ang kanilang ginawa. Isasalaysay ninyo ang mga pangyayaring ipinapakita sa mga larawan gamit ang mga panandang salita na una, pangalawa, pangatlo, sa simula, pagkatapos at sa huli. Gawing gabay ang mga tanong. Ano ang unang nangyari? Ano ang sumunod na nangyari?
Ano ang huling nangyari? Bakit mahalagang malaman kung ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong napakinggan o binasa? Mahalagang malaman ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong napakinggan o binasa upang mas maunawaan natin ang daloy ng kwento, ang mga ginawa ng mga tauhan at ang dahilan ng bawat pangyayari. Nakakatulong din ito upang maikwento muli ng malinaw at maayos ang kwento. Ikwento muli ang mga pangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod upang maging malinaw at maayos ang lahat. Ito ay naaangkop din sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa madaling salita, mahalaga ang tamang pagkakasunod-sunod para sa lubos na pag-unawa. Ano-ano ang mga salitang maaari nating gamitin upang mailathala ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Ang mga salitang maaari nating gamitin upang mailathala ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay una, pangalawa, pangatlo, sa simula, pagkatapos, sa huli. Ang pagkakasunod-sunod ay ang pag-aayos ng mga pangyayari mula sa unang pangyayari hanggang sa huli. At para naman sa gawaing ito, isulat ang una sa kahon na katabi ng unang pangyayari. Isulat ang pangalawa sa kahon sa tabi ng pangalawang pangyayari. Isulat ang pangatlo sa kahon sa tabi ng pangatlong pangyayari. Isalaysay ang pangyayari gamit ang mga sumusunod na salita, sa simula, pagkatapos at sa huli. Una, ano ang una, pangalawa at pangatlong pangyayari? Magaling! Ito ang unang pangyayari. Ito naman ang pangalawa. At ito ang pangatlo. Sa simula, si Rina ay naglalakad sa daan. Pagkatapos, siya ay nadulas dahil sa plastik na naapakan niya. Sa huli, nakita niya ang mga hayop na kumakain ng basura. Pangalawa, ano ang una, pangalawa at pangatlong pangyayari? Ito ang unang pangyayari. Ito naman ang pangalawang pangyayari. At ito ang pangatlong pangyayari. Narito ang halimbawang sagot. Sa simula, naabutan niya si Lolo na gumagawa ng compost. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Lolo ang paggawa ng compost. Sa huli, nangolekta si Rina ng mga boteng plastik para gawing bulaklak sa kanyang hardin. Magsanay kayo sa pagsasaayos ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pagguhit o paggawa ng sarili ninyong kwento na may tatlong bahagi at malinaw na pagkakasunod-sunod. Gawin ang pagtukoy sa simula, gitna at wakas ng inyong kwento. Isulat o iguhit ninyo ang mahalagang pangyayari sa inyong kwento ayon sa tamang pagkakasunod-sunod at lagyan ng pananda na una, pangalawa at pangatlo. Matapos makumpleto ang kwento, ibahagi ito sa kapareha o sa buong klase at ipaliwanag ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at kung bakit ganoon ang ayos nito. Ayan mga bata! Naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!